So mga master, no? So pipili na po tayo ngayon ng filter. Ngayon po, ito po kasi is may tawag tayong refinery filter. Ayan. So ito pong refinery filter, ito po yung sa gilid. So dual channel po kasi ito. 2-in-1 kumbaga. Ito naman po is maliit. Yung ngayon po, bakit po ba pinaliit nila? Yan. Ngayon pag ilalagay po natin to dito, mabilis po to siya magka-clog kasi nga po is ano to siya, Delphi and Transron. Delphi po yung ECU ko. Comment nyo po kung ano po yung mas maganda dito. So ayan, mapagpalang araw sa inyo mga master. Dito po ako, si Kuya Mil. Mag-change oil po tayo ng ating Isuzu Altura or JJ1 TC. So ngayon po is 195,000. So overdue na tayo ng 192 kilometers. So mamaya po mag-change oil po tayo ng sasakyan na to. Yan. So try po natin siyang palitan. Ang gagamitin ko lang po ngayong oil filter is Bic Aiken from Aiken Industries. Big filters, original po. Mayroon po tayong dalawang oil filter na i-showcase ngayon. Nakita po natin kung saan yung much better, tsaka mas mura, maganda at mura. Yun yung gusto natin. Then yung oil po natin gagamitin is as usual is Isuzu Genuine. Mag-genuine oil po tayo for the reliability ng ating makina. So, ayan po mga master. Malapit na po tayo sa ating shop. Actually hindi sa aking shop, sa mother ko. So yun, tignan natin. Parating na tayo. So ayan mga master. So mag-change po tayo ngayon. Gagamitan natin ng motor flush. So ayan. So natin, diluted na yung langis. Diluted na. Pandrin natin. Dahil natin siya. Ayan. Patitignan natin. Globay na, mausok na. So papalitan natin ng langis yan. Gamitan natin ito. So try natin. Tapos sabi doon is ilagay doon natin to. Mag-1. Yan. Usok-usok pa. So yan. Kuadrin natin. So take note mga master, kailangan natin tatanggalin to kasi may chances na tutunog knocking yan. So PCB tatanggalin. Ayan. So sabi dito is pass idle mga 1518 at 1800, 5 to 10 minutes. Kung ikakabit natin yan, minsan mag-knocking yan eh. Kaya minsan maganda tanggalin mo rin yan. Ayan, tanggalin lang. Ayan. Maintain natin siya. Ayan tayo matanggal yan. For the meantime, naghihintay tayo ng 10 minutes. So ayun mga master. So
10 minutes nang dumaan. Yan, so mag-change na po tayo. Yan. So ayan po. Ika-cut ko na po muna yung video kasi magtatrabaho na po ako. Init. Yes.
So mga master, ito naman po yung filter natin, old. So hindi po sa akin lang kabit nito. Ito po yung pang 4JX1 C254. So kakabitan talaga natin siya ng pang 4JJ. So mga master, no, so pipili na po tayo ngayon ng filter. Ngayon po, ito po kasi is may tawag tayong refinery filter. Ayan. So ito pong refinery filter, ito po yung sa gilid. So dual channel po kasi ito, 2-in-1 kumbaga. Kaya po medyo mahal to compared dito sa isa. Ito. Ayan. At meron din siyang anti-backflow. Meron din naman din po ito anti-backflow. Ngayon po, kung ako po yun, mas maganda ko po itong filter na to. Kaso nga lang, hindi mo makukuha extra benefit ng filter dito. Dahil nga sa may refinery, dalawa kasi yung butas nun. May nakausli yung ano nun. Pagpasok doon, yung isa nandun sa ilalim, yung isa nandito. No? Pero mas mabigat siya. Mas maganda. At ayun, may lalapat yung lapit dyan ng takip doon, yung pinaka thread nya. So meron kang magandang seal dito, malabong mag-bypass niya sa gilid. Ito naman po is maliit. Ngayon po, bakit po ba pinaliit nila? Yan, the reason na ano po, yung latest po kasi na 4JJ1 is denso. So mas maganda na yung kanyang emission, usok niya, konti na lang yung unburned gases. Ito po kasi pipilter po kasi ito ng unburn. So yung makabilis makapaitim nito is yung unburn. Ngayon po, mas konti na lang yung soot doon. So mangyayari po kasi kung ito 10,000 mileage, gagawin nilang 5,000. Ito po yung 5,000. So ayun, pang high mileage ito low mileage. At mas less na po kasi magdumi. So kapag itong ginamit mo, hindi lahat nagagamit na. Although nagagamit lahat, pero hindi siya napupuno. No? Una pang bibigay yung langis. Samantalang ito po is hindi, sakto sa kanya. Pero yung pag-uusapan po natin yung sa bagong sasakyan, no. Ngayon pag ilalagay po natin to dito, mabilis po to siya magka-clog kasi nga po is ano to siya, Delphi and Transron. Delphi po yung ECU ko. Kaya mas maano yung emission niya, medyo Euro 3 lang po kasi to, Euro 3. Itong engine na to is Euro 3, hindi siya Euro 4, Euro 3 lang po. Although meron na siyang DPD na passive, meron din siyang oil cooler. Hindi katulad ng latest ngayon ng 2013 above na may wala ng oil cooler, rekta na, no? Ngayon po sa injector na lang yung nagkakatalo. Mas maganda ang combustion yun. Tsaka yun, naka blue power, ganun. So ito yung ginagamit nila kesa dito. So ngayon po, ang kakabit po muna natin is ano po kaya magandang ikabit? So i-comment nyo po down below kung ano po yung magandang ikabit, no? Pares lang po sila ng thread. May kakabit mo po silang parehas. Yun lang. Comment nyo po kung ano po yung mas maganda dito. So ngayon, ikakabit po muna natin is kaya siguro ito na lang muna. O ito? Pwede rin naman ito. Pwede, ito na lang muna. So yan. Kabit muna natin siya. Ngayon pang ano lang, imbis na magpa-flashing oil tayo, although nag-flashing na po tayo kanina. So pang cleaning na lang ng soot dyan is yung maliit. Tapos papalitan lang din po natin to pag katapos ng isang biyahe or dalawang biyahe. Ayan po. Kakabit po natin to. So ayun na po. Iambitan natin yung cute. Maliit. Ngayon maglalagay na po tayo ng langis. So ayan po mga masters. So maglalagay na po tayo ng oil. Taas po natin dipstick. Ayan, nakataas. So yung gagamitin po natin is Vesco.
Pescadora Max. Kasi gagamitin po natin ngayon. Yan. Yung paglagay po is tagilid muna, umpisa. Yan, ang ganda oh. Gandang oil. Premium na premium. So ito po yung oil, ito is mga nearly 7.5. Pero sa 2013 model 7.5. Pero dahil ano po to siya, yung maikli lang yung filter, so mga 7.5 lang din. Yan. Number 2. So ayan mga master. Yan. So nabawasan na yung ano niya. Andar na. Ayan.